أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katotohanan, ang lahat ng pagpupuri at magdadakila ay naukol lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay pumupuri, sumasamba, humihingi ng gabay at kapatawaran laban sa kasamaan ng ating mga sarili. Kung sino man ang patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa iyong Islam ay walang makapagliligaw sa kanya. At kung sino man ang hayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maligaw ay hindi siya makakatagpo ng gabay maliban sa gabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Saksihan natin na walang ibang Diyos na karapat dapat pagbukulan ng pagsamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at saksihan natin ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang muling sumod at ilang muling propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala mapakay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang mga sahaba, kasamahan, tagasunod, 10 ng kanyang mga pamilya, kamag-anak, at sa lahat ng mga taong tumatahak at tatahak sa matuwid na landas hanggang sa uling araw. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, sa mga kababayan natin, ang pagbukal ng pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga gino na tagapakinig, sa mga kababayan po namin na nandito sa Tiangge, biyayaan, kantipalaan at kabayang tao ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naparito po kami sa Tiangge, sa Taytay, hindi upang kayo pag-Muslimin o sabihin na kayo ay hingian ng Maria at kayo ay magbalik Islam. Ang sa amin ng mga kababayan, sa mga gino na tagapakinig at mga nandirito po ang Islam at Muslim upang ipaalam sa inyo kung ano ang Islam, sino si Allah, sino ang mga Muslim. Una sa lahat, ako po si Abdulaziz Pablo, balik Islam. Ang nanay ko'y Bicolana, ang tatay ko'y Ilocano, at nakapunta ng Middle East. Opo, sa Middle East po. Nakapunta po ako sa Middle East, inabot ng 10 taon at nakapagbalik Islam. At nandito po kami mga kababayan, nasa Salam Police Advocacy Group po kami. SPAD, ibig sabihin Salam Police Advocacy Group. Ang aming opisina ay sa Lapo Krami. Kaya kung may mga complaint kayo sa mga kamusliman, pwede po kayong pumunta sa NCMF, National Commission on Muslim Filipinos, sa Commonwealth o sa Mansulok ng Pilipinas. At kung meron kayong mga reklamo, pwede rin kayo pumunta sa Salam Police Center sa Lapo Krami. Marami pong pulis, marami na pulisan sa Mansulok ng bansa sa Pilipinas. Dito po ay marami ng Salam Police, marami pong Muslim na pulis. Opo, kaya ginagawa natin ito mga kababayan upang mawala yung mga harang, yung mga barriers ng Muslim at Kristiyano. Kaya po, pinaparating namin sa inyo ng libre. Hindi po kami nangihingi ng labo-piring o donation o ambag. Ang sa amin ng mga kababayan, iparating ang Islam, sino si Allah, sino ang mga Muslim. Opo, una sa lahat, dapat malaman ng mga kababayan natin, hindi po kami lalapit sa inyo o hingi ng labo-piring o donation o ambag. Ang sa amin lang po ay iparating ng libre upang malaman kung ano ang Islam, sino si Allah, sino ang mga Muslim. Kaya kami nakalive mga kababayan upang makita ng gobyerno kung ang kamusliman ay humingi ng pera at nangungulit sa inyo at sinasabi na kayo mag-Muslim. Opo, takbir, Allahu Akbar. Inshallah, sa ganitong pamamaraan po, tandaan nyo mga kababayan, magkaiba po ang Muslim at Islam. Kapag may nagkaroon ng kasalanan ng isang Muslim, taga Mindanao, taga Saudi o ako, mahabang balbas, tandaan niyo po, pag may matapang sa Kapya po, may matapang sa Taguig, may matapang sa Marlica, kapag may kasalanan si Muslim, hindi kasalanan ang yung Islam. Dahil ang Islam po ay yun, ang Muslim ay tao. Ang Muslim at ang tao ay nagkakamali. Kaya nandito ang Islam, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in
Ibrahim at Tawapun. Ang angkan daw ni Adam alayhisalam ay likas na nagkakamali, nagkakasala. Ang pinakamainam sa mga makasalanan ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan niyo po mga kababayan, ang ating munang ipaparating sa inyo kung ano ba ang history ng Pilipinas, ano ba ang history ng Islam dito sa Pilipinas. Opo, tandaan niyo po, 13 siglo pa lang po mga kababayan ay may Arabong misyonaryo na lumapag dito sa Mindanao. Ayun po ay si Sharif Maktoum. 13 siglo pa lang po ay may Arabong misyonaryo na lumapag sa Mindanao. Tayo, dumating ang mga Hapon, dumating ang mga Amerikano, dumating ang mga Kastila, pero ang mga Moro, ang mga taga Mindanao, ang mga Maranao, Tausok, Maguindanao, ang mga Maranao ang nakipaglaban sa mga Tayuan, ang mga Moro nakipaglaban sa mga Hapon, nakipaglaban sa mga Amerikano, at nakipaglaban sa mga Kastila. Ang mga Moro, ang mga taga Mindanao. Kaya mga kababayan, ang Islam sa Pilipinas, 13 siglo pa lang po ay may Islam na sa Pilipinas. At dumating ang mga Hapon, dumating ang mga Kastila, dumating po ang mga Kastila mga kababayan. March 16, 1521, dumating po si Ferdinand Magellan dito. Opo, ayun ang katotohanan. March 16, 1521, Philippines was discovered by Ferdinand Magellan. Kaya 13 siglo pa lang po may Arabong misyonaryo na lumapag sa Mindanao. At March 16, 1521 ay dumating si Ferdinand Magellan. Kaya itong bansang Maharlika, itong bansang Maharlika pa po ay 13 siglo pa lang po ay may Arabo na nagtuturo sa Islam. At March 16, 1521 ay may mga Kastilan na dumating rito at doon pa lang ang pinalaganap nila ang katuruan ng mga Kristiyano. Opo, tandaan natin mga kababayan, sa Islam po dapat maunawaan natin kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim. Opo, ang Islam po mga kababayan, hindi po siya pagkain, hindi bagay, hindi lugar, hindi tribo, hindi taga-Saudi, hindi nakakupya, hindi nakahijab, hindi mahabang balbas. Ang salitang Islam, ito'y Arabikong salita na nagaling sa tagapaglikha na root ay salam, na ibig sabihin po ng salam ay pagsunod, pagsuko, pagtalino. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim." Sa ngalan ng Allah, ang mapagpalang mahabagin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Sa araw na ito ay aking kinumpleto at ganap ang din na ito at pinili ko sa inyo ang Islam at aking kinumpleto ang aking mga biyaya at pinili ang Islam bilang pamamaraan ng buhay. Ayun ang Islam. Tandaan niyo po mga kababayan, ang Islam, ito'y reliyon na galing sa tagapaglikha. Ito'y hindi pinarehistro, sister, sa mga kababayan po natin. Ang Islam po ay hindi pinarehistro, hindi tinatag ng mga tao, at hindi inimbento ng mga tao. Bagkus, ang Islam ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng mga sugo at propeta. Bilang kapatid nyo sa pananampalatayang Islam at bilang mga kababayan nyo, itong pagdadawa, ito'y obligado sa lahat ng mukming mananampalataya. Bakit? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balighu ani walau ayat." Ipahayag, iparating na kahit isang versikulo o aya mula sa Quran, iparating natin na si Allah ay nag-isa. Sa mga kababayan namin na Katoliko, nandito po kami, hindi po kami makikipagtuligsa o sirain ng iyong paniniwala. Ang sa amin lang, na upang wala kami pananagutan ay pinarating ng Islam kung sino yung sambahin. Tandaan natin, ang sambahin natin si Allah, hindi pinanganak, hindi nagkaanak, at sa kanya ay walang mahalin tulad. Bakit? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim." Sa ngalan ng Allah, ang mapagpalang makapagin, "Qul huwallahu ahad." Ipahayag, si Allah ang nag-isa, Allahus Samad, Allah ang walang hanggan, ang ganap sandingan ng lahat. Lam yalid wa lam yulad, hindi siya pinanganak at lalong hindi siya nagkaanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at sa kanya ay walang mahalin tulad. Tandaan niyo mga kababayan, ito'y paalaala una sa aking sarili, sunod sa inyo.
na kung meron mang nagkamali sa isang Muslim, ay pagkakamali niya. Pero tandaan niyo po, hanggang nabubuhay tayo, kilalanin, aralin yung Islam at sabayin si Allah. Dahil ang pinakamalaking kasalanan ng angka ni Adam a.s. ay nagkaroon siya ng ibang Diyos maliban kay Allah. Sa darating na December 25, magse-celebrate na naman ng mga kababayan natin na ang Diyos ay nag-celebrate ng birthday. Ang Diyos ay darating sa mahal na araw, mamamatay mga pako. Tandaan niyo po, hindi po pwedeng mamatay ang Diyos, hindi pwedeng maipako at hindi siya nag-celebrate ng birthday. Wayadullah. Ito'y paalaala mga kababayan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. At ikaw ay magpalaala sapagkat ang pagpapalaala ay may dalang kabutihan sa mga naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sambahin natin mga kababayan ay ang tunay na tagapaglikha. Hindi siya ipinanganak, hindi siya nagkaanak, at sa kanya ay walang mahalin tulad. Magkaiba po ang salitang Diyos Ama. Ang literal na Diyos Ama, ito'y panukoy sa lalaki. Opo, ang Diyos po ay walang kasarian. Hindi pwedeng matulog, hindi po pwedeng mamatay, at hindi pwedeng kumain. At sa kanya ay walang mahalin tulad. Kaya yan ay payong na sa aking sarili mga kababayan, na kapag tayo ay nagbalik loob, sumamba tayo sa tunay ng isang Rab, na si Allah subhanahu wa ta'ala, matatawag po tayong Muslim. Dahil ang Muslim ay may pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Islam po mga kababayan, meron po tinatawag na 5 pillars of Islam. Ano yung 5 pillars of Islam? Number 1 po, yung pag-pray, yung paniniwala, pagdarasal ng paniniwala mo kay Allah, yung tawid, yung pray, yung paniniwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya lang isasamahin mo. Walang iba. Ay na tinatawag na tawhid kaysa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, yung pagdarasal ng bawat Muslim sa mansulok ng daigdig, pag-pray ng 5 beses ng bawat Muslim. Pangatlong haligi ng reliyong Islam ay yung pagbibigay ng sakat, charity, kawang gawa. For example po mga kababayan sa ating viewers, sa ating page, kapag ang mayaman na Muslim ay meron siyang kakayahan, ay magbibigay siya ng 2.5% at tinutulong sa mga kahihirap. Makapatali din ng iyong Islam ay ang Ramadan, pagpapasting, pag-aayon sa buwan ng Ramadan. Inshallah, alawang matalig na Ramadan abutin natin. Ang 5 po ay ang paglalakbay sa Saudi Arabia pag-Hajj. Ito yung obligado sa mga may kakayahan. Kaya mga kababayan, ngayon po ay nalalapit na naman ang malaking pagtatambal ang nagkaroon ng pinanganak ng Diyos. Tandaan natin, hindi pwedeng magkaanak ang Diyos dahil ito'y malaking labastangan, ito'y Shirkul Akbar, ito'y mananagutan mo sa iyong kubor, sa iyong libingan, sa iyong magkiyama. Wala tayong kasama ron mga kababayan. Ang kasama natin sa kabilang buhay ay ang ating mga mabubuting gawa. Mayaman ka, mahirap ka, marami kang anak na pag-aral, tumutulong ka sa mga tao, mabait ka, naniniwala ka naman sa Diyos, walang problema yon. Malaking problema po, lahat ng ginawa mong kabutihan dito sa mundo, kung hindi mo sinamba si Allah, hindi mo siya pinuri, lahat ng kabutihan na ginawa mo sa mundo ay hindi matatanggap. Mananagot kayo sa libingan, wayadillah. Totoo po yan mga kababayan. Dahil din sa mundo, ang pinakamahalaga, ang purpose ng pagkalinga ng Diyos sa atin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. At hindi raw nilikha ang mga jin, ang mga engkanto at ang mga tao at nagpadala ng lahat ng mga sugo at propeta upang sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin mga kababayan na lahat tayo rito ay temporary lang. Panandalian lamang po tayo rito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ba'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpalang mahabagin, Qul huwallahu ahad. Ipahayag si Allah ang nag-isa. Allahus samad. Allah ang walang hanggan ng ganap sa hinggan ng lahat. Lam yalid walam yulad. Hindi siya pinanganak at lalong hindi siya nagkanak. Walam yakullahu kufuwan ahad. At sa kanya ay walang mahalin tulad. At sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu nafsin da'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ang bawat kaluluwa, ang bawat may buhay ay makakalasap, makakaranas ng kamatayan, at ang muling pagkabuhay muli ay pagkakaloob sa kanyang lubos na kabigalan. Inshallah,
Tandaan natin, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka garibun aw sabil. Gawin daw natin ang buhay natin sa daigdig na parang isang dayuhan maglalakbay. Dahil dito po ay panandalian lang tayo. Inshallah, baka may magtatanong, medyo mahaba na. Kanina pa kanyang sasalita rin, medyo pinamalan na kayo. Pag may nagtanong po, 100 pesos or 50 pesos, any question. Pag may nagtanong po, 50 pesos na pag maganda. Baka may tanong kayo, bakit ang mga Muslim maraming asawa? Diba? Bakit ang mga Muslim hindi kumakain ng karne ng baboy? Bakit ang mga Muslim mahabang balbas? Bakit ang Muslim may init ang suot? Paano sa Islam yung paglilibing? Tanong niyo po, libre po magtanong. Libre na regalo pa po. Baka may magtatanong, 100 pesos. Regalo ng Islam. Any question po, kahit mga kapatid natin Muslim, pwede po magtanong, inshallah, at masasagot natin, bigla po na sa ikaw po. Baka may tanong po, sa mga kababayan natin dumadaan, huwag po kayo matakot sa Muslim. Sa mga kababayan natin natatakot kasi kapag nakakita ng ganito sa terorista, puputulong, matatapang, subhanallah. Tandaan niyo po, kung paano manamit si Jesus, si Jesus Christ, karunting kami. I love Jesus Christ po. Kaya baka may tanong po kayo, kapag sa Muslim. 50 pesos, 100, regalo ko para sa lahat. Sa Tagalog natin, kami na. Sabi sa banal na Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa surah ni sa Tagalog natin, pinahihintulutan sa inyo, mag-asawa ng simula sa 2, 3 hanggang 4. Sinabi sa surah Nisa, ngunit kapag ikaw ay nangangamba at hindi ka magiging ganap na makatulungan sa mga babaeng ulila na iyong napupusuan, simula sa 2, 3 hanggang 4. Ay sinabi rin, ngunit, tandaan niyo po, sinabi, ngunit kung ikaw ay hindi magiging pantay sa mga babaeng ulila, ay mag-asawa lamang sa anak, isa, sapat lang sa'yo isa. Diba? Tingnan mo, sa Islam ka, bago mapangasawa yung Muslima o Kristna na babae, dapat mo napasal. Tinatawag ka sa Sharia na nikah. Hindi magiging ganap na legal kapag hindi mo sila dumaan sa batas ng Islam. Pero sa Katoliko sa atin, sa Katoliko, sino pinakamaraming kabit, diba? Kalitang kabit po. Sa Katoliko po, pasensya, hindi pinakakasalan. Pero sa Islam po, iniingatan po yung mga kababaihan. Kung paano po iniingatan si Piring Maria, ay iniingatan ng mga Musliman yung mga kababaihan. Pasensya po, yun po yung sagot. Siyempre yung 50. Yan. Salamat po. Baka may pahabol pa yun. Nasagot na rin natin na ang tanong ni ate, bakit sa mga Muslim ay maraming asawa? Baka may tanong pa. 50 pesos. Inshallah. Inshallah. Alhamdulillah. Magpapalit muna tayo ng speaker ang ating kapatid sa pananampalatayang Islam. Medyo pinapause lang po. Hanggang di mo na lang at bibigay natin sa ating Amir. Siya po si Ibrahim Francisco, Balik Islam, presidente natin sa Masjid Wais Al-Tarni. Hanggang dito na lang po, bibigay natin ng mic. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sa ngalan ng Allah ang mapagpalang mahabagin, ako'y sumasaksi, sumusumpa na wala nang ibang Rab, Panginoon natin lahat na marapat sambahin maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat siya ang ganap na maalam ang tingid ng karunungan. Kung kaya ang wagas na patuloy pagsamba, pasasalamat ay maiukoy lamang natin sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y muling sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo propeta na ipinadala sa katauhan sa buong sanlibutan. Sumakanya nawa po ang pagpapala, biyaya at abag ng ating Panginoon subhanahu wa ta'ala hanggang sa huling araw. Gayon din sa mga kasamahan niya ng mga naunang propeta sa kanya at sa kanyang mga sahaba at sa lahat ng kanyang mga pamilya. Gayon din sa kanyang mga umma na tumatahak at tatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mahal na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bago po ang lahat, kami po ay nag-welcome ng katanungan ng kahit sino man
basta lalong may kinalaman sa pananampalataya mo. Welcome ang sino man. Mas mainam po ang magtanong yung may kinalaman sa pananampalataya para mas madali po natin maunawaan at maintindihan ang ating mga katanungan. Hindi po kami magagalit, lalo pa po kami masisiyahan at nasisiyahan sapagkat kayo ay nagtatanong ng hindi nyo nalalaman at mayroon ng kasagutan. Mahal na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ako nga po pala si Ibrahim Francisco, dating Kristiyano Katoliko. Alhamdulillah sa pagtubay at gabay ng ating dakilang kapapagmukha na nag-isa ang Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay ganang-ganang na Muslim ngayon. Mahal na mga kaubayan, ako ng pagsako natin ating mapaabot sa ating mga kaubayan na mga nakikinig at nabibigay atensyon, lalong-lalo na doon sa hindi pa mga Muslim. Ang unang pagsako natin na pinituan, ito ay ang ibig sabihin ng Muslim. Dahil ito po ang karamihan na hindi pa mga Muslim, hindi nila alam ang ibig sabihin nito. Mahal na mga kaubayan, ang katotohanan po, ang Islam at ang Muslim, ito po ay magkaiba. Tulad ng pagkalam ko dati na ako'y walakpan sa loob ng Islam, ang ibig sabihin po ng Muslim, dahil ito'y Arabic word, sa wikang Pilipino, Tagalog, lingwahe, ang tumpak at tamang kahulugan sa pagpapaunawan ito para maintindihan ng ating mga kaubayan na numansik pa ng Kristyanismo na nakikinig. Ang ibig sabihin noon, yung mga taong kumikilala, sumasamba, dumadakila sa nag-iisang Diyos na tunay na tagapaglikha, na sinasamba ni Propeta Isa Jesus at lahat ng mga propetang nauna sa kanya, gayon din ang dalas prophet ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nandito tayo ngayon sa Changi. Islam para tawagin ang ganap na Muslim. Mahal na mga kabayan, ang katotohanan po, ang ibig sabihin nito, hindi ito panunulinsa at lalong hindi kami nang dadaya dahil kami nga po ay nag-welcome ng katanungan sa may mga tanong, lalong-lalo na may kinalaman sa pananampalataya. Hindi kami naparito upang saktan ang inyong mga damdamin o dayain kayo. Tapos kami ay naparito upang iparating sa inyo ang tunay at tamang reliyon ay Islam. Opo. Tulad ng aming sinasabi, ang sino mang tao, saan man sulok ng mundo, saan ka ni Adam alayhisalam, kapag ikilala siya sa samba sa nag-iisang Diyos na tunay, na tagapaglikha na naglikha ng sandaigdigan, ang tamang tawag sa kanya ay Muslim. Hindi ka man nakarating ng bansang Middle East o saan na Muslim country, gayon din naman kung ikaw ay Pilipino sa ngayon. Hindi ka man nakarating ng province ng Mindanao, inuulit natin. Kapag ikaw ay sasamba, ikaw man ay ikon ng Ilocano, Bisaya, Kapampangan, Pangasinan, Tagalog lingwahe, inuulit natin. Kapag ikaw ay sasamba, kikilala sa nag-isang Diyos na tagapaglikha, ang tamang tawag sa iyo, o termino, ikaw ay Muslim. Kita nyo, malamang kabayan, lalong-lalo naman sa iba mga Muslim. Napakaganda po ng balita namin hinahatid sa inyo. Subalit po ito po ay napakahalaga sa bawat isa. Lalong-lalo na po sa hindi pa mga Muslim. Dahil ang pinag-uusapan po natin dito, ito ay kaligtasan natin dito sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. Kung kaya kami na pa nito, kami po ay nagpapaabot sa inyo ng libre, walang babayaran. At kayo ay paglagtanong, mayroon po kayong mga premyo. Lalong-lalo na po kung may kinalaman sa pananampalataya. Ngayon mga kaubayan, ang katotohanan po, ang Islam, ito ay Arabic words. Tulad ng ating sinasabi po, ang Islam ay hindi hinalo sa anumang pangalan ng bagay o sa lugar. Bagkus ang Islam, ito ay ang pagsuko, pagsunod, pagdalinga, magpapasakop sa batas ng Diyos na nag-iisa, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito po rin nagwika sa paraman o walang Quran. Maraudu billahi minas shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraman o walang Quran, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sabi ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala na marapat natin sambahin,
Sino man ikang maghanap ng reliyon o maghangad maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin sa kanya. At sila ay mapapabilang sa mga talunan. Madaod bilang patawarin pa ng Allah. Dahil mga kaubayan, ang katotohanan ko, muling sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng maraming na Quran na makakat natin sa bayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, manood bilahin ka na sa itaw niya maging Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indalahi Islam. Wala na siyang ibang katangi-tangi sa paningin ng ating Panginoon subhanahu wa ta'ala na reliyon maliban sa Islam. Kung kaya mga kaubayan, bakit kami mga Muslim kaya namin itindig o patunayan na sino mang mga propita kasama si Isa alayhi salam, lahat Muslim sila, walang pagpipili-pili. Kung kaya kayo ay mag-aalinlangan sa aming mga sinasabi ngayon, lalo na doon sa mga tao na hindi pa mga Muslim. Bakit kami mga Muslim nagkiklaim kami na si Jesus Christ at lahat ng mga propita si Isa alayhi salam, lahat Muslim sila, sapagkat ito ay nakasulat, napapaloob sa marangal na banal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng marangal na banal na Quran, Pada'udu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul amana bi alayhi wa ma unsila alayna wa ma unsila ala Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ala asmati wa ma utiya Musa wa Isa wa al-nabiyuna min rabbihim la nufarriq baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sabi ng ating Panginoon subhanahu wa ta'ala, wala pa kami sambahin aliman sa kanyang mga mesiya, propeta, sugo, lahat Muslim sila, walang pagpipili-pili, walang pagtatangi-tangi. Kung kaya mga kababayan, ang katotohanan ko, kaya natin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lakulihan. Nandito tayo ngayon sa Changi, sa Taytay. Alhamdulillah sa ating mga viewers na may kasama niyo sa pagsasaliksik ng pananampalatayang Islam. Nandito tayo ngayon sa Changi. Maraming tao, maraming namimili ng mga laruan, mga pamasko. Ito yung malaking share mo lakbar. Ito yung mga binibili nila, yung mga gagamitin sa pag-Christmas. Ito yung malaking kasalanan na magsiselebrate sila ng kapanganakan nito. Kristo. Si Yesu Kristo sa Islam po ay isa siyang sugo at propeta, hindi po siya ang Panginoon. Ang Panginoon po ay hindi namatay, hindi naipako, hindi nag-birthday, wayadu billah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Pada'udu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ipahayag si Allah ang nag-iisa, Allahus Samad, Allah ang walang hanggan, ang ganap sandingan ng lahat. Lam yalid wa lam yulad, hindi siya ipinanganak at lalong hindi siya nagkaanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at sa kanya ay walang mahalin tulad. Ito'y trabaho ng lahat ng mga sugo at propeta. Ito'y wasiya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baliku ani walau ayah, iparating na kahit isang versikulo ayah mula sa Quran. Ito'y wajib, ito'y obligado sa bawat Muslim na tayo ay magtawa, iparating sa mga kumpar, sa mga non-believers kung ano ang Islam, para wala na tayong pananagutan sa ating libigan, inshallah. Sa mga viewers natin, inshallah, isama nyo po sa mga kapatid, inshallah, share nyo lang po, i-follow nyo ang ating page, inshallah. Sa anumang sikta ng Kristiyanismo na sinabi nila, sabi na nagsasalita sa harapan ng mga reverend, sabi nila, Jesus Christ sent only to the lost of Israel. Ang linaw-linaw po ng sinasabi ng ating mga guro. Subalit hindi lamang nila sinusunod at tinuturo ang pamumuhay ni Propeta Isa Jesus at lahat ng mga propeta na nakasaad sa kanilang Biblia. Ang sabi doon, ang katunayan, sabi ni Jesus Christ, yun ang tinatawag ng mga hintil, yung mga taong walang pagkilala, pagsamba sa tunay na Diyos ang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung tinatawag ng mga talunan. Dahil dito po sa ating mga kababayan na ating pinapaabutan ng mga paninindigan, pagsamba, pagkilala sa tunay na Diyos ang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala,
Tandaan niyo po mga kababayan, ng tunay at tanang reliyon, walang isang pilitan, laik rapidin. Isubmit lang natin, isugo lang natin ang ating mga sarili sa tunay na Diyos na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sapat na ang pagiging tao natin dito sa mundo upang magmana ng buhay na walang hanggang kaligayahan sa araw ng pagbulong na tayo bubuhayin muli. Dahil dito mga kababayan, sa ating mga pinapaunawa, tandaan niyo po na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sino man magsaksi sa kanyang bibig at taos-puso ito na kanyang sasabihin at siya naniniwala na walang ibang rab kanyang natin lahat ng marang kasampayin ang Allah at maniwala sa dalas prophet ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapat na ito upang sila may karapatan na pumasok sa Jannah upang manahin ang buhay na walang kaligayahan. Tandaan niyo po mga kababayan, ng paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tunay sa kanyang mga nilikha. At ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi libre sa kanyang mga nilikha. Ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y pinagsusumikapan, pinagtatrabahuan mo. Anong pagsusumikap? Ang sampahin natin na dalisay. Dalisay na pagsamba, dito lamang natin yan matatagpuan sa Islam. Kaya mga kababayan, sino man ang tumalikod sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang katuruan, sila yaon napapabilang sa mga taluran. Dahil ang impyat tunay, sino man ang hindi naniwala sa dalas prophet ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa henerasyon natin ngayon, sila yaong papasok sa jahanam, naglalagab na apoy ng impyerno upang manahin ang buhay na walang hanggan na parasan. Padaw-do lang matawarin ka mo. Ngayon po, dahil medyo mahaba na rin po aming nasabi at Panginoon Kristo na medyo po namamalat na kami po ay kung kami man ay nakakaabala sa aming mga kapatiran dahil nandito sa harapan kami po ay humingi ng pamanin. At lalo na doon sa ating mga kabayan, kung kami lang po ay nakaistorbo, pasintabi lamang po kami ay humingi ng apologize. At maraming salamat, magandang gabi sa inyo. At sa lahat ng mga kapatid sa mga ng Islam, sinalabot ang aming tinig sa mga oras na ito. Binabati ko kayo namin ang maluwalhating pagbabating bansang daigdigan. Diyan sa kalakairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.